Ayayang magdala sa pamamagitan ng Anghel. Kaya kilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmili sa kalwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Siya Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Tumayo na po ang lahat. We offer this holy sacrifice of the Mass for the soul of Mark Joseph de la Cruz. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mo, pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulutan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Ginantimpalaan ng Diyos ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ni Isaac.
Bukod dito, ipinagpala ni Yahweh ang lahi ni Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nung mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng isang ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos, ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa'yo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hiram, sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Hindi ipinagkait ng Diyos ang buhay ng kanyang anak upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang pagpapakasak ni Jesus ay tanda ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nausap, ito ang mahal kong anak, lugod kong ang lahat. Halina't tayo'y magalay kay Jesus na buong mahal ng pananalig na tunay upang mapakinabangan ang dulot niyang tagumpay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siya isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Pagkaka tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagupilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hangga't hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagupiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay ikaapat ba? Hindi, pangalawang linggo pa lang, no? Sa ikalawang linggo ng Kwaresma. At ang ating ebanghelyo, ito ay tinatawag Transfiguration. At ang Transfiguration ay ano yan? Ikaapat na misteryo ng liwanag, no? Luminous mystery. Kaya yan, no? Yung Transfiguration. At nung si Jesus, no? Pinakita ni Jesus sa kanyang alagad ang kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang mukha ay nagiging katulad ng araw. At ang damit ay puting-puti, katulad ng niebe
no? Siguro walang sabon na pwedeng magpapaputi, no? Kahit yung pinakamagaling na sabon, no? Ibig sabihin, si Jesus ay nagbagong anyo. At nung siya ay nagbagong anyo, no? Pinapakita lang ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian. Kaya bilang isang ulo o isang pangulo ng simbahan at tayo ang membro, kapag tayo ay susunod kay Kristo, ay makakamtan natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nung nakita ito ni Pedro, nung sabi ni Pedro, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Ayaw na ni Pedrong bumaba. Pero, no, lagi niyong tandaan ang transfiguration before ito sa kamatayan ni Jesus. Kaya bumaba pa si Jesus upang harapin ang kaniyang kahirapan. Yung pagpasa ng krus, paglagay ng korona sa kanya, pagpako, at pagkamatay sa krus. Pero lagi niyong tandaan, dapat anong ating sundin? Ang sabi ng Ama, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Dapat makinig tayo kay Jesus at hindi lang sana tayo makinig, kundi sundan din natin ang yapak ni Jesus. Kahit gaano kahirap, kahit minsan buhay ang kapalit, lagi niyong tandaan, ang paghihirap na yun natin ay kulang pa sa mararanasan natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, masigit pa ang kaluwalhatian ng Diyos kaysa paghihirap natin. Minsan po, it's sad to say, na minsan katulad din tayo ni Pedro. Gusto lang natin yung masaya. Ayaw natin na naghihirap. Kaya dito sa Transfiguration, ayaw na siya nung pakawalan ni Pedro. Gusto na ni Pedro na magbukod na sila ng kubol upang manirahan na doon. Kahit na si Elias at si Moises na patay na, gusto niya papatirahin, dahil masaya. Pero nung si Jesus ay tinakip na, sana si Pedro umalis at dininay niya si Jesus ng 3 beses. Ganon ang tao. Di po ba? Sa tuwing may kasiyahan na doon tayo, sa tuwing sa kahirapan, nawawala na. Kaya doon niyo makikita ang totoo niyong kaibigan. Kung kayo'y naghihirap na, kung nandyan pa ba sila. At sabi pa nga nila, kung gusto mo makilala ang inyong kamag-anak, una sa lahat, magiging mayaman ka. Daming kikilala sa iyo. Uy, pinsan, Pinsan. Proud sila na maging pinsan ka. Pero itong pinsan na mayaman, kinakahiya niya ang taong mahirap. Nakikita ninyo? Yan ang tao. Ibig sabihin, marupok. Sa tuwing kaligayahan lang makikita. Kaya palagi kong pinapaulit-ulit sa mga taong nagbabarkada. Pinagpalit nila ang kanilang pamilya. Hindi sila nakikinig sa kanilang nanay at tatay. Inuuna pa ang barkada. Halimbawa, dito sa Tondo, maraming riot dito. Labas ka 8, Simula yan 8, 9, 10, 11, Yan, nagbabatuhan na yan. Siyempre, astig, Maraming tropa, nakikipagbatuhan. Sinasabihan ng nanay, huwag kang lalabas, huwag kang makipag-riot, Hindi nakikinig. Matapang ako. Nung sa riot na, mahuli na ng pulis, iiyak na. Sabihin, ma, kunin mo na ako dito. Ma, gutom na ako. Babalik sa nanay. Kaya minsan, sa kasiyahan, tinatalikuran natin yung totoong nakikiramay sa atin.
Ganon din po sa Diyos. Ang Diyos nandiyan, hirap at kaligayahan nandiyan. Pero sa tuwing kasiyahan, nakakalimutan natin ang Diyos. Doon tayo, no, sa masaya. Pero kapag naghihirap na, yung mga kabarkada mo noon, no, na kasama-kasama mo, ay nawawala until such time nakakapit ka na sa Diyos. Dahil walang-wala na. No? Sarili mo na lang ang iyong kasama. Kaya doon na, no, sasabihin mo na, mabuti pa ang Diyos, hindi ako iniiwan. Gano'n naman talaga ang Diyos. Hindi tayo iiwan. Kaya po, sabi dito, no, makinig kayo sa Kanya. Ano ba ang ginagawa ni Jesus dito sa mundong ibabaw? Ngayon ay Lent, no? Ano bang Lent? Dapat manalangin, prayer, fasting, and mercy or almsgiving. Sa prayer daw, sabi ng isang santo, no? Kapag ikay nananalangin, kasama na yung fasting, no? Magfa-fast ka. At sa fasting, dapat may habag ka, mercy. Kaya dapat kang magbigay. At hindi lang pwede na prayer lang without fasting and mercy. Dapat kailangan, kung nananalangin ka, nandito din yung fasting at mercy. Hindi dapat ito hiwa-hiwalay. Dapat magkasama ito. Kaya titignan ngayon natin ang ating panalangin. Kung ang ating bang panalangin ay prayer lang, walang fasting at mercy, therefore kulang. No? Hindi siya ganap. Kaya dapat, bilang Katoliko, ito ang tatlo, no? Mapalent man, Advent, or ordinary season, dapat nandito ang fasting, prayer, fasting, and mercy. Hindi ito matatanggal. Ang tao daw na nanalangin, no, ay pinapakinggan ng Diyos. Ang taong may habag ay kinahahabagan ng Diyos. Ang taong nagfa-fast, no, ay binibigyan ng Diyos. Kaya po ang taong nagbibigay, binibigyan ng Panginoon. At ang may habag, hinahabagan din ng Diyos. Pero kapag wala kang habag, hindi ka nagfa-fast, nananalangin ka, hindi pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya po, dapat kumplituhin. Huwag yung mamili lang tayo, ay dito ako, gusto ko fasting lang dahil mataba na ako. Hindi po yan fasting, diet po yan. Iba ang fasting at diet. Ang fasting may effect sa spiritual na buhay. Ang diet may effect sa ating physical, pero walang kinalaman sa ating spiritual na buhay. Kaya po, mga kapatid, dapat alamin na natin ito at gawin habang may oras pa tayo. Napakaganda ng ating Ebanghelyo. Pinapakita ng Diyos na paghihirap natin ay susuklian ng kaluwalhatian. Magniningning din ang mukha natin kung gagawin natin ito. Ang panalangin na may fasting at habag. Kaya po sana gagawin natin ito upang sa ganon, no, makiisa tayo sa kaluwalhatian ni Kristo. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 7 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, dumalangin tayo at ang ating itutugon, Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ni Papa Francisco ng mga obispo, diakono, pari, mga religyoso at religyosa ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang aming bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng kaharasan. Mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi kami madaig ng kamatayan at manatiling panatag sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Maaninag nawa ng mga kapatid nating yumao ang kaningningan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Katulad na halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat magmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa
ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalatan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging bago niyang pinagtiis ang pusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapaginabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon, paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karektahan ng kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo, hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan hanggang sa kamatayan sa krus. Siya'y mamatay, ngunit ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.